Weather update po tayo ngayong nakalabas na nga ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Bising. Kausapin po natin si Pag-asa Weather Specialist Veronica Torres. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga din po, Ms. Connie, at sa ating mga taga-subaybay sa Balitang Hali. Anong oras po nakalabas ng Philippine Area of Responsibility ang dating bagyong Bising? Opo, kaninang alas 5 ng umaga nakalabas na ating Philippine Area of Responsibility, si Bagyong Bising, at sa kasalukuyan wala naman itong direktang epekto sa kahit anong parte ng ating bansa. So, ibig sabihin ba nito, hindi na rin na masyado magiging maulan o magpapaulan pa rin ng habagat o mga thunderstorm po? Opo, kahit nakalabas na itong si Bising sa ating Philippine Area of Responsibility, asahan pa nga rin natin na magpapaulan pa rin ang habagat o southwest monsoon kung dito sa Metro Manila kahit in the next 3 to 5 days, posible pa rin ito magpaulan. Ma'am Veronica, pa-explain na lamang no, para doon sa mga medyo nagtaka bakit nag-re-enter o nag-recurve no, yung isang bagyong tulad ni Bising. Ano ba yung mga karaniwang nagiging dahilan yan? Apo, so eto nga si Bising, tama po kayo nung lumabas siya na ating Philippine Area of Responsibility and then pumasok muli kagabi at lumabas din kanina umaga. So ang nangyari is nag-recurve siya. So possible sa mga movement ng ating highs and lows. So kung hindi kasi pwedeng dumaan ang bagyo kapag meron tayong high pressure area. So possible na umurong na kaunti yung high pressure area north natin at ito ay nakitang tsansa ng bagyo para mag-recurve at tahakin na nga yung northeast direction. I see. At bagamat lumabas na nga ho ng Philippine Area of Responsibility itong bagyong Bising, meron sabi niyo mga lugar pa rin na makakaranas po ng mga pag-uulan. Pwede hong malaman kung ano-ano yun para makapaghanda. Opo. So, tama po kayo, kahit lumabas na nga itong si Bising, magiging maulan pa rin sa malaking bahagi ng bansa. Inaasahan nga natin ang occasional rains dahil pa rin sa southwest monsoon sa Ilocos Region, Zambales at Bataan. Kapag sinabi natin occasional rains, posible pa rin naman na maging maulan almost the whole day at may mga bugso ng moderate to heavy na mga pag-ulan. Buodot ng papawirin at mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog ating inaasahan sa Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Barm, at nalalabing bahagi ng Central Luzon. And for the rest of the country, mas magandang panahon inaasahan natin, although may chances pa rin ng mga localized thunderstorms. So, Central Luzon, kasama Metro Manila, magiging maulan pa rin po ba? Opo, inaasahan niya natin in the next few days pa rin. Kahit sa 5-day weather outlook natin, posible pa rin na magtuloy-tuloy yung mga paulan sa may Metro Manila. So, sa weekend, ito hong parating na weekend, maaasahan ba natin na meron ng pagsikat ng araw at makapagpatuyuman lang ng mga nilabhan ng damit, ano? Opo, although until Friday yung outlook natin, possible naman sa ilang bahagi sa sa may Bicol region, posible naman na makaranas pa rin naman tayo ng fair weather conditions with chances of localized thunderstorms and also some other parts rin ng Visayas and also ng Mindanao area. Meron pa ba tayong namamataang sama ng panahon na maaring makaapekto pa rin sa ating bansa sa mga susunod na araw, ma'am? Opo. Sa kasalukuyan, wala naman na tayong ibang binomonitor, LPA man or bagyo, sa loob or malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. Marami pong salamat sa inyong update sa amin, Ma'am Veronica. Thank you. Thank you din po.